Okay, so uh, suppose meron tayong building 4 L shape. This is the example ng isa sa mga estudyante ng pangalan Katrina Bidar, no? So ito yung kanyang design. Ito yung ground floor, ito yung first floor hanggang third floor. So suppose na ito ay halimbawa i-aircon natin tong i-design natin ang aircon ng zone 1. So magkakaroon tayo rito ng i-zoom lang natin. Yan. So zone 1 supposed to be ay aircon natin to. So assuming na mayroon na tayong heat load calculation, tapos sa left side ng aking screen mayroon tayong calculations na halimbawa rito kinonsider na natin yung door, outdoor air sensible heat. Okay, so ang halimbawa na to is kitchen pa, no? Sa ibang calculations to hindi natin so supposed to be ginamit nyo to yung aking format, and you come up with the detailed calculations nga using this, or pwedeng nagmano-mano kayo dito using the formula. Okay, using the formula, which is Q, diba? Heat transfer is equal to U value multiplied by the area times the delta T. Now we consider this as glass, itong wall na to. So this is actually a heat transfer due to wall, at ang wall natin na kinoconsider dito, since ito ay office building, high rise, so ang wall natin is glass, no? So glass ang ating ginamit. So lumalabas na ito ay ito ay glass din. Ito ay glass din, no? Kasi external wall to. So may mga Q yan dyan, or heat transfer due to wall, which is glass. Tapos ito, this one here, ito ay partition na to, hindi wall, kundi partition, means wall na nasa loob na ng building. So partition yan. Okay, so ganoon pa rin ang formula, no? Q due to partition is equal to U value ng partition, area ng partition, times delta T. Mind you na yung ating consideration sa delta T, kasi ang ating zone kinoconsider natin yan. Pag in-aircon natin, kinoconsider natin to, kung office lang to, this is just 23 degrees Celsius. Yan yung inside temperature.
T inside, or pwede rin tinatawag na temperature room, no? Ngayon, ang outside natin, T outside, ang kinoconsider natin dito is 35 degrees Celsius. Okay, dito sa partition, yung temperature mo in this area, zone 1 to. So, kunyari, walang gumagamit dyan, kinonsider natin dyan is 28 degrees Celsius. Diba? Yan ay temperature. Parang T outside na yan, or temperature ng partition mo. Okay. So, yan lang yung gagamitin natin dito sa formula dito sa Excel. Diba? So, dito may door. Pag door ang pinag-uusapan, so you have the door kung saan yan. Door sa zone 1. So, lalagay mo door sa zone 1. Diba? Okay, so ayan siya. I don't know bakit lumalabas yung wait lang. Ayan. Sorry. Dito tayo sa door. Ayaw lumabas ng yung ating keyboard. Ayun, lumabas din. So, double click pala. So, anyway, we go back to inside. And then, I like to check and zoom that in again. So, we have this scenario here na kung saan ay ating i-calculate tong zones na to. Zone 1. So, suppose we use this. Okay, and dito na nga tayo sa ating maliit lang dapat. Wait. Ayan. Maliit lang na ano ba ito? Maliit lang na keyboard so that we can play around with this. So, suppose na ito ay saan ba ako? Ayan. Suppose na dito tayo sa door. Yung door na yan. So, mayroon kang width ng door. May U value. Suppose tong door na to. Sorry. Not door, but we talk about wall, no? As an example, alam nyo naman gawin to. So, or glass. In this case, hindi na sa glass na window, kundi office na to, no? Halimbawa, ito ngayon ay glass na, perimeter glass or windows. So, window 1, meron kang U value na 3.3. Ito na yon. Ito na yan. Kunyari. Yan yung U value mo. And then, mayroong, yan ay may area. So, saan nakatutok to? Sa south. Itong portion na to. Kunyari, north. Ganito yung building mo. Orientation. This is north. Siyempre, south na to.
east, west dito, W. So yan yun, saan naka-orient. So halimbawa in this case yan, naka-orient siya sa north, lagay mo yung area. And then of course mayroon ka ng corrected dito. Hindi na natin gamitan tong corrected na to, we just neglect that. And then we'll have conductive heat dito. And then we have here the solar heat gain. Diba? Ito yung value, watt per square meter. So yan ang gamitin natin given, tapos yung kanyang solar coefficient is 0.4, as is na natin. Then you will get this, no? Of course papalitan nyo yung area. In this case ang area niya maliit lang na nasa south. Kung ito malaki, diba? Halimbawa ito ay supposed to be wait lang, I'm struggling with this, no? I'm trying to clean this up. So dito halimbawa ay north, south, east, west. So this will be your north, diba? North na wall. This will be your east, and this will be your south. Wala ka na ritong west, kasi ang west mo dito na lalabas sa zone 1. Ito partition meron ka. So you fill this up na, no? And then supposed to be ito ay this is how long is this? Okay, suppose i-measure nyo ito. And then you will come up with the area. Halimbawa ang area nito, suppose lang, no, examples, ito ay 80, diba? Tapos ang height nito is 3, normally 3.2 or 3.5. So how much yung area? Sagad-sagara na tayo. So 80 times 3.5, that would be 280. So if lagay mo yan dito, 280, so 280 280 280, enter. So kung mapapansin natin, lumaki na yan. Lumaki na yung kanyang total dito. Tingnan mo, 55 kilowatt na yan. Diba? Naging 55 kilowatt. Ito. Sorry. 55 kilowatt. So, tuloy lang natin, then we come up with the numbers, no? And then you go to the indoor.
Kasi we're trying to calculate lahat ng mga load, no, na pumapasok dito, lahat ng heat na pumapasok dyan. So when we consider the solar, of course, solar is from outside, papasok sa zone 1, kaya iinit yan later on. Now, sa loob ng zone 1, what are the internal heat gain, kumbaga? Ano yung mga internal heat gain dyan? Of course, mayroon tayong dito kasi kitchen to, no? Yung kanyang halimbawa rito. So, kinuha niya yung mga internal ng heat gain ng kitchen. So, kung office lang, ang mayroon kang internal heat gain dyan is yung tao, di ba? Tao, computer, lighting, etc. And then you come up with other load. So dito may mga load ka, parang summary na to. Wait lang, I don't know, I want to hide this. I don't know how. Ayan, to. Okay, so after, yeah, that's good. So it's actually nice. So after having that, we have now the summary, no? Kunyari, in this case, dining area, pero in our case, this is just zone area. So sabihin natin yan ay zone 1. Okay, zone 1. Okay, so and then meron kang wall heat gain. So ayan yung total. Ito yun, ibig sabihin nun, itong mga to, ayan, itong wall na to, itong wall na to, itong partition na to, di ba? Ito na yon, yung heat gain na to, no, due to wall. And then roof heat gain, so compute nyo rin. In this case kasi zone ano to, zone 1, building ground floor, sorry, 1 floor. So wala kang roof diyan, partition din. Kumbaga, kung titingnan mo yung section nito, pag sinection natin, di ba, A, kunyari ito, A rin to, hinati natin, makikita natin dito na yan yun, may floor dito, yan yung floor slab, tapos ito yung wall, di ba, wall sa labas pero sa lamin siya, tapos
meron kang floor, slab ulit dyan. Slab to. Yan yung pinaka-roof niya. Hindi siya roof kung hindi sahig. So, lalabas na siya ay partition din. Okay. Ngayon, kung ikaw ay nasa pinakatuktok na, kunyari, 50, in this case, ano siya in this case, ito ay 30 floor. So, sa 30 floor, kunyari, 30 floor na to, 30F, roof na to. Ito ay floor, pero kung dito ka sa 29th floor, di ba? Ito naman ay partition niya na. Tapos ito naman yung floor ng 29. Bababa ka 28. Meron ka sahig ulit dito. This will become your partition as roof. So may glass ka pa rin. Di ba? This is now your floor. So on and so forth. So all of those ano mo rito? I-consider mo. Then kung may door ka, ayan siya. Glazing, ito na yung glazing natin. Glazing yan yung malaki kasi nga solar yan. Solar glass yan, glazing. Tapos mayroon din tao, number ng tao, occupancy. So may gain din yun, may init. Tapos yung lighting. Tapos mayroon tayong equipment, mga computer, dito wala. Then you will have your total for zone 1. Okay, itong number na to is just for zone 1. Supposed to be. Dapat don't worry about the exact value. I'm just trying to demonstrate how you are getting the QT. Okay, so supposed to be, I'm just going to erase this. Ito na yung pinaka QT nyo, diba? Q hit na yan, total hit ito. So that is 265 na natin kilowatt to. So yan na yung pinaka hit gain itong zone 1. Ngayon 265. So ngayon bala ko itong zone 1 na to, lalagyan ko ng aircon na 4. Bakit 4? Kasi hatiin ko siya sa 4 na equipment. Ilalagay ko halimbawa dito. Okay, so anong capacity ngayon ito? 4. So yung 265 mo, divide mo ng 4. Bakit 4? Kasi 4 equipment nilagay ko Tapos yun yung magiging capacity niyan. Diba? 265 divided by 4, that is 66. This is 66 kilowatt. So ngayon i-approximate lang natin yan, no? Baka gawin natin, baka wala namang 66 kasi alanganing numbers yan, baka 70 meron. So yan ay air handling unit na ang kunyari approximate natin ito ng 70 kilowatt kasi 66 parang alanganin yung number. Okay, so yan na siya, 70 kilowatt bawat isa. So 70 na to. So yan ngayon na may ducting, lalagyan mo ngayon ng ducting yan kasi malayo to 80 meters. Ang ducting mo ngayon, magbabranch ka rito.
Diba? Magbabranch ka. Diba? Tapos, lalabas ang hangin dyan. Idodrawing nyo yan. Kaya magdodrawing yan, AutoCAD. Okay. How do you get the fan capacity? So, pag pinindot mo to, you will have your fan capacity formula. Naka-formula na rin to. So, ito yung formula mo. Diba? Yung B sub C. Ito yung required zone supply air. So, in this case, hinati kasi natin siya sa 4. So, gagawin natin, hindi muna natin siya hatiin, kundi gamitin muna natin yung kanyang capacity as a full. Kasi naka-formulate to eh. Tsaka natin hatiin afterward. Pwede rin yun. So, in this case, ayan, kinalculate niya. Ginamit niya itong total na yan. 264,350.82 watts. Ginamit niya rito para makuha niya yung LPS. Flow rate yan. So, ang formula niyan, very simple din, no? Galing nga lang sa basic na equations natin ito. Di ba? So, galing pa rin yan doon sa formula na Q is equal to M CP ng air times delta T. Di ba? Tapos yung ating ito Q ito, no? Pero iba notation niya rito. Tapos yung ating M galing sa formula na M o density. Ating density tawagin nating rho. Ayan, rho is equal to of air is equal to mass of air divided by volume, diba, of air or V. So, since na mass yan, what will happen? Your mass, diba, your mass is equal to density times volume, diba, ang air. Tapos substitute mo yan doon, substitute mo dyan. So you come up with this, and then kinuha niya yung V, yung volume. So that's become your flow rate. Bakit kailangan nyo ng flow rate? Para ma-solve natin yung ducting mo rito. Diba yung ducting mo? Yung ducting dito. Kasi mayroon kang AHU. Daductingan mo yan. Diba? Ganyan naman yan dyan. Diba? Mayroon kang diffuser. Dyan lalabas yung hangin. Lalabas yung hangin para ma-spread siya sa lahat ng office area. Okay, then may return siya dito sa ibaba. Pabalik yung hangin, papasok, lalabas sa ducting. So ito yun. Yan, ang computation na yan ay para sa buong zone 1. Sa buong zone 1. So, gagawin natin ngayon, hatiin natin yan. Kasi meron na tayong number ng flow. Hatiin ngayon natin sa 4. Diba? Hatiin natin sa 4 yung hangin. Okay, yung 23,402.97 LS, no? Liter per seconds ay ating hatiin.
Okay, so hinati natin sa 4, divide by 4. So yan ngayon yung magiging flow rate mo rito. Flow rate mo dito sa main branch. Okay? Tapos yung capacity, baguhin na lang natin yung capacity ng fan later on. And then after that, pupunta na tayo rito sa pag-size up ng, halimbawa, dinivide na natin to, di ba? Meron na siyang 23,000, 402 divide by 4. Ito ngayon ay 5,000. So ang answer nito is 5,000. Halimbawa lang, 850 or 5 LS to LS, liter per seconds. Ito ngayon yung flow mo rito. So ngayon, yan yung flow mo ngayon. Ilang supply mayroon ka? Supply diffuser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meaning, ito, i-divide mo ng 6. Pag-divide mo ng 6, yan ngayon yung mga dadaan dito sa ducting na to. Sa mga branch. Okay, branch. Diba, yan ang dadaan dyan. So, I'll be continuing that kasi medyo mahaba na from here. Okay, thank you. Bye.